So, hi students! So, ang ating pag-aaral ngayon ay ang polo e serbisyo. Ano nga ba ang polo e serbisyo or ang sapilitang paggawa or forced labor? Ang polo e serbisyo ay ipinatupad ng pamahalaang Espanyol sa ilalim ng sistemang encomienda noong 1580 at nagtagal ito sa ating bansa ng 250 years. At ang mga nagtatrabaho dito ay ang mga kalalakihan na may edad 16 to 60 years old at may kakayahang gumawa ng simbahan, tulay at barkong galyon na ginagamit nila sa galleon trade. At polista naman ang tawag nila sa mga laborer or ang mga nagtatrabaho sa polo e serbisyo. At kailangan nila magtrabaho dito ng 40 days, pero noong 1884, ibinaba na lamang nila nito ng 15 days na lamang. Para maiging exempted ka sa polo e serbisyo o sa sapilitang paggawa, kailangan mo muna magbayad ng falya or ang tinatawag nilang multa noon. At ito ay nagkakahalaga ng 6 na piso lamang. Pero noon, sobrang hirap ng buhay, so nahihirapan sila, so hindi nila nababayaran at kailangan pa rin nila magtrabaho. At magiging exempted ka lang din sa polo e serbisyo kapag ikaw ay miyembro ng prinsipalya, gobernadorcillo, kabesa de barangay, at guro, at kung ano pa mang mataas na antas noong panahon nila. At meron silang sinusundan na patakaran sa law of the Indies. Katulad na lamang ng dapat silang bayaran, hindi dapat sila hindi dapat sila pagtrabahuin sa malalayang lugar, at hindi sila dapat magtrabaho sa panahon ng pag-aani. So, dapat nila sundan ito law of the Indies para maiwasan ang pag-aabuso sa mga Pilipino. Pero ngunit, hindi lamang Pilipino ang mga naalipusta noon, kundi pati ang mga mestizo din, ang mga Chinese. So, sa kinasamaang palad, hindi nasunod ang law of the Indies. So, hindi sila nababayaran, pinapagtrabaho pa din sila sa malalayang lugar, katulad na lamang kung ikaw ay nasa Visayas, at dadaling ka nila sa Cavite para magputol ng mga malalaking puno sa paggawa ng barko. At hindi na din sila at pinagtatrabaho din sila sa panahon ng pag-aani at panahon ng pagtatanim. So dahil dito ay nagkaroon ng taggutom noong panahon nila. Kaya nung hindi nasusunod yung mga to, sobrang nahirapan na sila. So kailangan mo talagang sumama sa polo e serbisyo para hindi mapahamak yung buhay mo. Dahil kung hindi ka sumama, maaari ka nilang sibakin or patayin noong panahon na yun. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa polo e serbisyo. And that's all. Bye!